Sabi, doon ko unang narinig na may bukas pang dadating. Kapag ang mundo'y bigat at tila ko'y hihina, may paalala kang banayad na huwag bibitaw sa pag-asa. Dear Kuya Dan, hawak mo pa rin ang puso ko. Pagod na. Dear Kuya Dan, hindi ko akalain na matatapos ang relasyon namin ng aking matagal ko ng girlfriend. Bigla na lang lumabig siya sa akin mula nang makapasok siya sa isang kumpanya sa Manila. Kahit na po ano kong gawin na tawag sa kanya sa telepono, hindi siya sumasagot. Nagtanong na ako sa kanyang pamilya tungkol sa nangyari. Pero wala din silang alam. Wala naman akong matandaan na nagkaroon kami ng tampuhan. Basta ang lagi niyang sinasabi sa akin na dapat daw handa ako sa anumang mangyari sa aming relasyon. Kuya, ayoko po na magkahiwalay kami dahil matagal na kaming magkarelasyon at lahat ng aking pagtatrabaho inilaan ko na sa kanya dahil mahal na mahal ko siya. Natatakot po ako sa hindi niya pagsabot sa aking mga tawag at chat sa kanya. Kung ano-ano na ang pumapasok sa aking isipan. Iniisip ko na baka nagkaroon na siya doon ng ibang boyfriend pero nakausap ko naman po ang kasamahan niya doon. Sabi sa akin wala naman daw. Pero bakit ayaw niyang sagutin ang aking mga tawag? Mag-apat na buwan na po kuya na ganun ang sitwasyon namin. Kuya Dan, ano po ang aking gagawin? Pagpayuhan niyo po ako. at ng pangamba, may paalala kang banayan na may bukas pang mas maganda. Dear Kuya Dan, hawak mo pa rin ang puso ko. Okay mga kaibigan, ang ating letter sender nagpadala ng isang kwento ng kanyang buhay. Ngayong gabi, sa ating palatuntunan, Sa dulo, kapag ako'y napapahinto, ikaw ang nagsasabing may pag-asa pa. May pag-asa pa. Kung ang gabi man ay mahaba at ang dasal ay pahina, may tinig kang maaasahan na akay sa pagbangon. Hindi man agad okay, yan ang isang sulat na ipinadala sa atin sa programang Dear Kuya Dan. Ngayong gabi ay nagpadala sa atin ng sulat ay galing naman sa Laguna. Dear Kuya Dan, hawak mo pa rin ang puso ko. Kung may mga kwento kayo ng buhay, magandang kwento, mga kwentong nakakapagpabigat sa inyong mga puso, at mga kwentong makapagbibigay ng inspirasyon sa bawat isa, narito lang ang programang Dear Kuya Dan. Ipadala ninyo ang inyong mga kwento, kwentong pag-ibig, kwentong pamilya, kwentong trabaho at ano pang kwento sa inyong buhay o ng inyong buhay sa Dear Kuya Dan. Sa bawat pagtatapos, may panibagong simula. Dear Kuya Dan. Dito sa ating letter sender mga kaibigan, tunay nga na mabigat talaga ang kanyang problema. Subalit sabi ay lahat na problema ay may solusyon.
Kaya't nagtatanong siya kung ano ang dapat niyang gawin sa kanyang problema. Ito kasi mga kaibigan, yung matagal na silang may relasyon, pero dumating ang panahon na medyo nanlamig na daw si kanyang girlfriend, at yun ay kanyang dinibdib, at ngayon ay idinug sa atin ang problema. Kung mayroon kayong mga gustong i-advise, ipayo sa ating letter sender na ayaw nang magpabanggit ng kanyang pangalan, pwede po ninyong ipadala at i-send o kaya i-comment sa ating programa ngayong gabi. Doon ko unang narinig. At kung mayroon kayong mga magagandang kwento sa buhay, ang Dear Kuya Dan ay nasa programang Buhay, Pamilya at iba pa na masubaybayan sa ating YouTube channel. Hanapin nyo lang ang Solid Faith Life. Yan ay mayroong programa ako doon na Buhay, Pamilya at iba pa. Ang Dear Kuya Dan ay isang segment ng programang Buhay, Pamilya at iba pa. At tayo magsama-sama sa ating live doon sa ating program sa Buhay, Pamilya at iba pa. At ang Dear Kuya Dan ay mapapakinggan ninyo ang magagandang kwento. Kwentong may leksyon at may aral sa bawat isa. Okay, ang lahat na bagay ay minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero tandaan ninyo, ang buhay ay may pag-asa. Hindi man mapusong sugatan, may mga araw na mabigat. Ngunit sa bawat mensahe, may paghilom na dumarating. Sa boses mong malambing, may kirot na may lambing din. Parang ulan